Nakadikit na ng dagat ang buhay ng maraming residente sa Navotas. Dito sila kumukuha ng ikabubuhay sa dala nitong biyaya. Pero para sa 13 anyos na si Raymark, ang pagpalaot sakay ng isang gawa-gawang balsa, ang kilo-kilometrong pagsasagwan, gamit lang ang kanyang mga kamay. Para kanino nga ba niya ginagawa? Alas 6 pa lang ng umaga, naghahanda na si Raymark na pumalaot. Pero dahil walang sariling bangka, isang gawa-gawang balsa ang kanyang sinasakyan. Yari sa tagpi-tagping styrofoam na kung tawagin nila, kawag-kawag. Paano ka natuto magkawag-kawag at bakit ka naggaganon? Tinuruan po ako ng kuya ko. Hanggang sa pagdating ko ng 11 anyos. Hanggang sa mag-12 ko. Doon na po ako natuto. Doon na po ako pumapalaot araw-araw. Walang katig, walang ni anumang harang. Ramdam ang hagupit ng bawat alon. Minsan na nga raw naranasan ni Raymark na tumaob ang sinasakyang kawag-kawag. Nung lumulubog na po ako, hindi na po ako makain. Ginawa po, umangat po ako. Doon po ako nakakita ng galon. Ginawa po ang timbulan. Papunta sa bangka ko. Hanggang sa napunta na po ako sa bangka ko. Ano yung inakala mo nung time na yun? Kala po mamamatay na po ako. Wala nakakakita sa'yo? Wala po. Wala nagligtas? Wala po. Gaano man kadelikado, araw-araw pa rin nagkakawag-kawag si Raymark. Gamit mismo ang kanyang mga kamay, mahigit 1 kilometro siyang nagsasagwan. Sa parting ito ng dagat, nasa 30 talampakan na ang lalim ng tubig. Sa isang pagkakamali, disgrasya ang pwedeng sapitin ni Raymark. Pero sanay na ang bata. Sa loob ng ilang minuto, narating na niya ang kanyang pakay. Ito po yung mga bangka na kung tawagin nila ay pangulong. Tinawag po itong pangulong dahil yung sistema po nila ng pangingisda ay gumagamit sila ng lambat kung saan ikinukulong nila yung mga nahuhuli nilang mga kawan ng isda. Sumasampa si Raymark sa pangulong para tumulong sa paglilinis at pag-aayos ng lambat. Sa laki ng lambat na inilalarga ng bangka, inaabot ng 4 na oras ang pag-aayos nito. Kapag mas marami ang nagtutulong-tulong, mas mabilis matatapos ang trabaho. Kaya pinapayagan si Raymark na sumampa sa bangka. Pero dahil hindi naman talaga tauhan sa pangulong, walang perang naiuuwi si Raymark. Tapos, yun na yun. Walang binibigay na bayad sa'yo? Meron po. Kapalit po yung isda. Ha? Kapalit po yung, ayun po yung binabayad na sa akin, isda. Yung isda lang. Walang pera? Wala po. Ang maliliit na isdang naipit sa lambat
ang siyang maiuuwi ni Raymark bilang kabayaran. Habang ang iba, kilo-kilo ng malalaking isda ang naiuuwi. So, Raymark, ano yung mga pinipili mo? Bakit hindi lahat ito ilagay mo na sa tinda mo para mapuno na? Kasi po, yung mga pagod na huli, hindi po kasi na-bebenta. Na hindi nabibenta. So, kailangan Yung mga ganito po. buo. Opo po. So, sa unang tingin, akala natin, ang dami-dami na ng mga isda. So, akala natin, mapupuno kagad ni Raymark yung kanyang timba. Pero karamihan pala rito, hindi na mapapakinabangan. Kasi katulad nito, daming mga durog na, tapos wala ng ulo. So, hindi na rin daw niya yun madadala pauwi. Sa loob ng 4 na oras na nasa laot si Raymark at tumulong siya sa Pangulong kung saan nag-ayos sila ng lambat, ganito lang karami yung naiuwi niyang mga isda. Hindi pa umabot ng isang buong timba. Pero hindi pa ito yung maiuwi niyang buo dun sa kanyang pamilya dahil bahagi raw nito ay kailangan niyang ipambayad dun sa hiniraman niya ng kawag-kawag. Tapos yung ilan naman ang ibebenta niya sa palengke at yung matitira lamang, yun lang yung maiuwi niya sa kanya mag-anak. Bigat? Kaya mo to? Saan si Mang Ernie? Taga saan siya? Dito? Doon pa? Bigat. Saan? Kiss me, darling. Bigat. Malapit lang ba yung palengke rito? Pagkatapos ibayad sa may-ari ng kawag-kawag ang kalahati ng naipon niyang isda,
Inilakuna ni Raymark ang natitira. Oh, bigat. Ito na. Ito. Na, ibebenta niya yung iba niyang huli. Mali, pasensya na po. So, hindi niyo po pwedeng bilhin yung mga huli niya? Hindi, kung ano matuman po. Matumal? Okay po. Sa loob, hindi? Oras ang kalaban ni Raymark sa paglalako ng isda. Dahil kapag tumagal pa, magiging bilasa ang mga ito at hindi na maibebenta pa. Bigat. Dito ba? Benta po sana namin yun, oh. Gawin nyo na lang tuyo, ate. Na-stroke po kayo. Opo. Tansoy. Ayan, bibili si ate. Ano ka na? Walang iba, Mark. Puro tensoy. Opo eh. Nay, ito. Bili kayong marami. Ate, dagdagan nyo na. Okay. So, yung dami na yon, 20 yon. Opo, 20 po yan. Paano mo tinatansya? Kung gaano karami yung 20? Kasi po, tinuruan po magtansya ng kuya ko. Ilang sandali pa, unti-unti nang pinakyaw ang kaniyang paninda. Sila Ate Lisa pagbilan. 50. Papatapak ko lang yan. Wow! Uy, alis Apatin na pa para matagal-tagal. Nanggaling na sa Pangulong. Opo, sa Pangulong po. Gawin mo na kaya 100, anak. Nak, gawin mo na 100. Oo, 100 na. Bibigyan ko sa binang ko isa. Thank you, Tay. Thank you. Thank you. Teka. 30. Tapos na ako nagkakakoy nagpaske. Ah, basta na ako na. Oo, ako nagpaske. Okay na to? 30. So, 70. 30. Ano ba yun? Magkano? Ayun na, laglag. Okay, Tay? Okay. Kasya pa? Wala na, ate. Naubusan. Wow! Sino ba to? Si Mali. Ano ba? May gusto pa sanang bumili kay Raymark, kaso swerte tayo ngayon ah. Wala ka nang maibenta, oh. Maliit pa yan, naghanap buhay niya. Talaga po. Nangalakal. Magkano kinita mo? 210 po. 210 pa ito. Mahigit 200 200 piso ang napagbilhan ni Raymark ng umagang iyon. Maswerte ng maituturing dahil kadalasan wala pa sa kalahati nito ang kanyang kinikita. Ano yung madalas mong kitain kapag halimbawa makakakuha ka ng isang timba? Madalas, ano yung average? 30 po. Ha? 30 pesos po. 30 pesos lang? Opo. Bakit 30 lang? Kasi po minsan konti lang po nakuha ko. Hindi po napupuno yung timba. Bibigyan ko po sa mga earning. Kailangan mong pambayaran Opo. yung Iniring po. hinihiraman mo ng kawag-tawag. Pero ang araw-araw na pagsisipag at pagtsatsaga ni Raymark, hindi lang para sa kanyang sarili. Kundi para sa isang taong lubos ang kanyang pagmamahal. Isang taong kumupkop at nag-aruga sa kanya mula nang iwan siya ng kanyang mga magulang.